Magandang umaga po sa lahat. Good morning. Nagkaganda ang ngiti ng anak ng Lord. Amen? Nakikita yung glory. The glory of God reflects sa lahat ng ating mga anyo. No? Salamat sa Panginoon. It's a privilege, isang pribilehiyo na magamit ng Panginoon. At makatayo sa inyong harapan, makapag-share ng blessing ng Lord sa atin, makapag-share ng kanyang mensahe, yung grace niya na hindi natin kayang sukatin. So, pag-aralan po natin, ang ating pong pag-aralan is nasa bulletin po natin. Pasensya na po, dahil ako po ay taga-Fuji. Nasa gitna po ng ating bulletin yung ating pag-aralan sa araw na ito. And I thank God dahil because of His grace, narito ako sa inyong harapan. Kung wala ang grasya ng Panginoon, I am not here sa inyong harapan to share. So pag-aralan po natin ang Efeso. Basahin ko po sa inyo. Pasensya na po kayo, I'll be using English. 2:7. Ephesians 2:7. In order, basahin niyo na lang po sa Bible niyo na mga Tagalog kung gusto niyo. In order that in the coming ages, He might show the incomparable riches of His grace expressed in His kindness to us in Christ Jesus. Tapos sa 3:8 po, although I am less than the least of all God's people, si Pablo po ang nagsalita nito, this grace was given me to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Tayo po panandalian na yumuko at manalangin. Hingin po natin sa Panginoon ang kanyang paggabay. Maraming pong salamat, Panginoon, sa araw na ito. Salamat nga po sa iyong grasya na tunay nga po sa araw-araw. Your grace is abundantly na we receive. Yung grasya na lang ng buhay, Panginoon, sa pagising namin is meron kaming hininga, talagang pinagpapasalamat na namin, Panginoon, dahil hirap mamuhay sa mundong ito. Kung makikita namin ang tinatakbo ng panahon, Panginoon, is really mawawalan kami ng hope. But then, we are so thankful that we have a God that we know na hindi kami pababayaan, hindi kami iiwanan, at alam namin nagmamahal sa amin ng lubos. Kaya Lord, patuloy kami nagpapasalamat, nagpupuri sa dakilang pangalan mo dahil ikaw lang ang Diyos. Magmula pa noon, magpahanggang ngayon, you alone are God and is reigning forever. Kaya po, Panginoon, hayaan mo patuloy ka namin papurihan, hayaan mo patuloy ka namin itanghal ang dakilang pangalan mo dahil ikaw lang ang karapat-dapat. You alone is worthy to be praised for. You alone are God and there's no other God besides you. And no God like you. You're the immeasurable God, the incomparable God. Yes. You're the only one God. The one true God na hindi man nakikita ng aming mga mata. Ngunit naranasan ang iyong presensya and we are having our lives changed. Kahit na nga po hindi ka namin nakikita, sa aming pananampalataya, sa aming sunod sa inyo, Panginoon, pagtugon sa iyong dakilang pag-ibig, our lives change. Kaya Lord, patuloy ka namin pinapurihan, pinapasalamatan. Tunay nga po, ang Diyos na tumawag sa amin ay kapuring-puring Diyos. Puno ng pag-ibig, puno ng grasya, puno ng goodness,
puno ng kindness, banayan ang presensya. Salamat po, Panginoon. Thank you for your presence today. Thank you for your presence in our lives. And that's forever, Panginoon, alam namin na ang aming mga buhay ay nakatakas sa iyong mga kamay. Pagpalain niyo po ang mga salita sa araw na ito. Hayaan niyo po na ang bawat isa sa amin mabuksan ang aming tainga, spiritual ears, ang aming puso, ang aming kaunawaan, Panginoon. I-unveil mo po ang aming mga mata, unveil our eyes, Lord, to the truth, upang ang iyong salita na siyang katotohanan, na siyang patuloy na magbibigay sa amin ng encouragement, magbibigay sa amin ng apoy, at patuloy na magpapalaya sa amin sa anumang kasinungalingan ng kaaway na inilagay sa aming kaisipan. Maraming pong salamat, Lord, because we are free to know the truth. And patuloy namin pinagpapasalamat because it is your favor unto us. At kung wala yung favor mo sa amin, you're not here sa lugar na ito. And maybe, wala kaming buhay. Lahat kami, Panginoon, ay patuloy na ina-acknowledge that because of you, we have life. Because of you, we have our salvation. Because of you, Lord, we do have hope. We do have, we can stand steadfast in your love. Maraming po salamat because you are so faithful. And hayaan mo po na ikaw lamang, na siya patuloy na maitanghal, maitaas. Ikaw lamang siya patuloy na makilala. Itago niyo po ako sa inyong likuran. I am nothing, Lord. I know I am nothing. Just sit upon your throne and be glorified, for you alone is worthy to be glorified. Maraming po salamat in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Dimensions of God's grace. Ang lawak, sukat ng grasya ng Panginoon ang papag-aralan po natin. So alam natin that we have a God who is unlimited, undescribable. Kulang yung salita para i-describe kung sino siya. Sinasabi lang natin mabait ang ating Diyos, good, kind. Sinasabi natin. But then, deep inside sa puso natin, hindi natin kayang unawain kung gaano kalawak ito. Hindi natin kayang, sabi nga sa Isaiah, na our God is in heaven, His throne is in heaven, and the earth is just the footstool. It's just His footstool. Kung na-imagine natin gaano kalaki, kamabutsi nga lang, marami nga lang, hindi natin kayang i-explore. How much more, how big is our God? Diba? So, hindi natin unfathomable yung kanyang pagiging Diyos. But then, inaano natin, pinupuri natin ang ating Diyos, kinikilala natin ang ating Diyos sa kung ano yung binuksan niyang misteryo sa atin. Yung pagpapakilala niya sa atin. Yung mga mysteries na ibinigay na noon pa, na pinaunawa niya sa atin, kaya natin naunawaan na may Diyos na dakila. Na napakadakila, nagkulang ang salita para purihin, para ihayag kung sino siya, yung glory niya. Dahil wala pang nakakakita sa kanya. Even yung mga propeta ng the Old Testament, is walang nakakakita, likuran lang, o kamay lang, o kaya shadow lang. Yun lang ang nakikita dahil tayo, is wala pa tayo sa katawan ng katawan na, nasa katawan pa tayo, nasa nature pa tayo, na ano. So, pag nakakita tayo, makita natin ang Diyos, mamamatay tayo. So, that is our God, unfathomable. All-powerful. So, can you imagine? Let there be light. Nagkaroon ng liwanag. Can you, pag madilim, di po ba? Ano ang unang ano natin? Hakot. Pag ano,
walang directions, di ba? But God give us all. Bago niya, before we are created, binigay niya muna lahat. Yung shelter natin, yung kung pangangailangan natin. Nangangailangan tayo ng liwanag, nangangailangan tayo ng pagkain, nangangailangan tayo ng matitirahan. So, He created. So, by His one command. Sa kanyang salita lang, kung one command lang na pangyari, that's great power. Omnipresent. Is the God is omnipresent. Na kahit saan tayo tatawag, nandoon ang presensya ng Diyos. Sabi nga, if we can find Him, if we kung matatagpuan natin siya, kung hanapin natin siya ng buong puso. Na ano tuloy yung aking dila sa English. So, since we have a God who is big, more than we could imagine, so His love, mercy, goodness, kindness, and His grace is immeasurable. So, paano natin ngayon? Kasi pag-aralan natin dimensions of grace Paano natin ngayon susukatin yung grasya ng Diyos? Hindi natin masukat. But then, pag-aralan natin ngayon para maunawaan natin yung dimension ng God's grace sa ating buhay at yung purpose. Kung yung ibinigay na sukat ng Panginoon sa atin, yung ibinigay ng lawak ng grasya sa atin, paano natin ito ma-apply sa ating mga buhay at bakit ito ibinigay sa atin para maunawaan natin yung purpose ng grasyang ito. Kung basahin po natin dyan sa bulletin po, God is in His unfailing love and mercy bestows His unlimited grace on us who believe in His Son, Jesus Christ. Na tunay nga po, the extent of God's love is shown in the fact that Christ died for man in whom there was nothing that evoked that love. Wala pang tumawag doon sa pag-ibig ng Diyos, ay ibinigay na ng Diyos. Pinakita na niya, inihayag na niya. Ito yung pag-ibig ng Diyos na hindi natin alam noon, pero ipinakita na niya sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na ibinigay niya. So, while we were still sinners, Christ demonstrated His love for us. So, ibinigay na yung pag-ibig para ma-reconcile tayo sa Diyos. So, yung reconciliation na ito, na para sa lahat ng tao. Salvation, grace is for all people. Alam natin, ang araw sumisikat sa lahat ng tao. Umuulan sa lahat ng tao. Grace is for all men. All people. Pero, yung abundant grace is for the believers of Christ. Amen? Sino po ang believers? Amen. Akala ko walang mag-aamin. Takot tuloy ako. So, in humility and obedience, ito yung sukat. Ito yung makikita natin na ang Panginoon ay binigay niya. No? Yung grasya. Ito yung in humility and obedience na ibuhos ang grasya. Sa pagpapakababa ng ating Diyos na Panginoong Jesus, nagpakababa siya. Hindi niya ginamit yung pagiging Diyos niya. Pwede siyang bumaba at tumayo sa harapan ng tao, ako ang Diyos, maniwala kayo sa akin. Di po ba? Pwede siyang laki-laki ng corona, pwede siyang bumaba para magpakilala, ako ang Diyos. Lahat kayo ay akin. Pwede niya gawin yun. But then, imagine tayo, pinanganak tayo sa bahay, but the Lord Jesus pinanganak sa saban, walang lampin. So, ganun nagpakababa ang Diyos sa atin. And obedience, sinunod niya ang kanyang ama. May power siya. Sino pong alam na walang power ang Panginoong Jesus? May power siya. Nagpagaling siya nung nagministeryo sa lupa. Nagpagaling siya.
Ano pa bang kanya ginawa? Yung tubig naging wine, miracles happens. May power siya. But then hindi niya ito ginamit para ipakita na siya ay Diyos. Kundi ginamit niya ang obedience niya doon sa Father God, sa pagsunod sa kagustuhan ng Father God, that even to the death of the cross, wala siyang sinabi. Kundi sinunod niya ito, tinanggap niya ito, dahil alam niya na para ito sa atin. Para to show His great love unto us. Nasundan niyo po ba ako? Mabigat po ba? Tiyoko? Mabigat ano? Na talagang kung unawain natin isa-isa ang ginawa ng Panginoong Hesus, ang ginawa ng Diyos sa atin, parang nabibigatan tayo, lumiliit tayo. Di po ba? Sabi ko nga ako, nung nagbulay-bulay ako, tatayo na naman ako, Lord. I know I am nothing. I know my life is a wrap. Sabi ko nga, ako'y basahan. Wala naman akong may pagmamalaki. Although noon, nagmamalaki ako. Pero kung ano pala yung pinagmamalaki is nothing. It's just a foolishness from God, for God. So, although He was God, He did not consider Himself equal with God. No? Hindi niya kinonsidera yung sarili niya equal sa Ama. But with His power in obedience to Father's will, pinakita niya yung kapangyarihan niya para ipakita sa tao na yung kapangyarihan na meron siya is para sa atin. Yung gusto ng Diyos na bigyan tayo ng magandang buhay, yung gusto ng Father na bigyan tayo ng kadaanan, bigyan tayo ng buhay na walang hanggan, pinakita niya ito. Ginamit niya yung power. Hindi niya ginamit yung power niya para magmataas. Para magyabang. Ginamit niya yung power niya sa pagsunod sa kagustuhan ng Ama. And accomplishes in the cross of Calvary. As a result, the superabundant of grace of God has freely poured out. Ito yung resulta. Kaya tayo narito. Sino pong hindi makapagsabing because of the grace of God ay nandito? Wala. Because of the grace of God is nandun ako sa labas. Wala. Because of the grace of God is we are here. Of course, grace was given to men. Sabi ko nga po kanina, reconciling the world to Himself. The death of Christ changed the position of all the people. Not only the elect. Ito yung sinasabi ko, hindi lang yung mga pinili. Pero sa lahat ng tao, from being enemies to being savable. Nakuha niyo po yun? Mula sa pagiging kaaway, hanggang sa pagiging pwedeng ligtas. But then, meron nga tawag niya, yung pwedeng iligtas sa naligtas. Kakaiba po yun. Ito yung lahat ng tao is pwedeng maligtas. Yung kaligtasan is free. Ngayon, nasa sa atin. Personal na nating kung tanggapin natin yung free gift ng Panginoon. Ano ang desisyon natin? Our trespasses are not counted against us. Ito yung grasya ng Panginoon. So, unang-una po, isa sa makita natin na lawak ng grasya ng Panginoon is ang salvation through faith. Can you imagine salvation through work? No. Can you imagine? Na maliligtas tayo sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti? Good work? Na-imagine niyo po ba? Ako, I cannot imagine. Pero mo, you have to be, hindi mo kailangan talaga is 100% good works. Hindi 99.9% para ka maligtas. But, sa malungkot na katotohanan, all men have sinned. So, walang makakagawa ng good. Dahil lahat nagkasala. At ang kabayaran ng kasalanan is kamatayan.
So, salvation through faith. Free. Through faith, through Jesus Christ. No? Sino pong makamemorize ng John 3:16? For God so loved Magtuturo ako ngayon. May nagtatago? Ate Au, memorize mo? Ganun na lang ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Yung ano lang, yung... Kumbaga niligtas tayo ng Panginoon dahil sa pag-ibig sa atin. Amen. No? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. So, ito po yan. Salvation through faith. So, hindi po natin kailangan, wag po tayong maligaw. So, true faith involves knowledge of the gospel. Dahil nga, ang sabi sa Romans, hearing and hearing the word of God, anong resulta? Faith. Faith. Faith comes from hearing and hearing the word of God. So, involved ang knowledge ng gospel. At ano pa ba? Acknowledgement of the truth of its message. Yung pagkilala mo sa na yung mensaheng ito is makatotohanan. At ano pa ba? Personal reception. Personal nating pagtanggap. Marami pong nakakalungkot na katotohanan na marami pong nag-claim that they are saved because they believe on Jesus. Wala namang pagkakamali doon dahil nga alam natin na naniniwala. Lahat, maraming nagsabi, they believe in Jesus. But ang tanong, alam nga ba nila ang salita ng Diyos? Walang alam. Ang alam lang Jesus Christ. So, mayroong involvement ang pagkilala natin sa salita ng Diyos. Sa salvation ito. Dahil, alam po ba natin na ang faith is namamatay? Amen. Kaya nga sabi ni Pablo, work out your salvation with trembling and fear. Paano? Nakakatakot, ano? So, sino po ang saved dito ngayon? Amen. Pagitaas kamay. Siguradong saved. Na pag namatay right now is nasa langit. Sino po? Alam, merong hindi nagtaas? Merong hindi nagtaas? So, alam natin. Ito yung sinasabi, acknowledgement of the truth of its message. So, yung katotohanan, ina-acknowledge natin na totoo. Because God is faithful. Sinabi ng Diyos na nampalataya ka sa Panginoon, sinabi ng Diyos, tinanggap mo ang Panginoon, you are saved. And nothing more. Huwag mo lang pakinggan yung mga nagsasabi niya, hindi ka ligtas dahil masama pa yung ginagawa mo. Sabi, last week, pinag-aralan natin na, di ba? Pag naka-encounter ka sa Panginoon, your life is changed. Ang hinahanap na ng puso mo is righteousness of God. Your desire becomes the desires of God. Your desires become a righteousness from God. The truth, the pure. Yung desire natin maging gumawa ng tama, gumawa ng mabuti. Yung desire natin. So, God saves us from the coming death and have life in eternity with Christ. Yan yung sinasabi. Na hindi na tayo, di ba ang kabayaran ng kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan is kamatayan, but ang buhay na binigay ng Panginoon doon sa mananampalataya, buhay. So napakaklaro po yan sa Roma. So God saved us from the dominion of sin and Satan. Tingnan po natin, para hindi po tayo maligaw. Tingnan natin ang Roma 6-7.
6 and chapter 6, verse 6 to 7. For we know that our old self was crucified with him, so that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin, because anyone who has died has been freed from sin. So, alam natin, kung nanampalataya tayo sa ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus, na siya'y namatay sa krus, binayaran lahat ng kasalanan at namatay, nalibing. So, kasama ang ipinako sa krus yung ating mga kasalanan. So, hindi na tayo ngayon hawak ng kasalanan. Kaya nung last week, pinag-aralan natin, tayo'y bagong nilalang na. Dahil, yung dominion ng kasalanan at ni Satanas ay naputol na at tayo ngayon under the dominion of God. From the moment we believe and accepted Christ. So, we receive forgiveness of sin. Sa Acts po, tingnan po natin na yung naano nyo ba yung sino po ang hindi nakakatulog dahil sa guilt? Kung nakagawa ng kasalanan. Lahat tayo nakaranas noon, di ba? But then ngayon, kahit na maisip natin yung luma nating pagkatao, isipin natin yung luma nating pagkatao, mga ginagawa natin, gaganon pa tayo, di ba? Pero, nararanasan ba natin yung guilty feelings? Nararanasan pa? We receive God's forgiveness na. Kaya dapat, hindi na natin mararanasan yun. Yung nagawa natin kasalanan, di ba, hiningi na natin ng tawad, and the Lord erased. He remembers nothing of our sin when we ask forgiveness. So, ito yun. Ito yung, kaya, salvation. Meron tayong salvation. Kaya, huwag tayong makinig dun sa sinasabi ng ibang hindi kasi. Kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, nanampalataya, tinanggap mo ang salita ng Diyos, ikaw ay saved. Kasinungalingan ang sinasabi ng iba na hindi ka saved. Yun nga lang, kailangan natin i-work out. Kasi yung faith maliit, kailangan mamunga. Kailangan tumubo, baka maging pait. Imbis na joy, na pait, bitterness. Imbis na faith. Diba? So, yan yung una na napakalawak, hindi natin maunawaan. Ako tinatawag ng Diyos. Ako minahal ng Diyos. Diba? Hanggang ngayon, kahit matagal na natin, ulit-ulitin natin sa ating mga kaisipan, sa ating puso, ako minahal ng Diyos. Hindi natin matanggap, di ba? Ako gagamitin ng Diyos. Parang ang hirap tanggapin. But the truth is, tinanggap tayo ng Diyos. Minahal tayo ng Diyos. Pangalawa po, yung ating adoption at citizenship. Adoption sa John 1:12, nung tinanggap natin ang Diyos, the moment that we receive Christ, He gave the right to become children of God. So, binigyan tayo ngayon ng karapatan na magiging anak ng Diyos. So, hindi na tayo anak ni... So, alam pala natin hindi na tayo anak ni Taning. Kundi anak na tayo ngayon ng Diyos. Tinanggap natin And, saan ang kingdom ngayon ng Diyos? Heaven, ang kingdom ng Diyos. At tayo'y anak, so nasaan ngayon ang anak? Nasa impyerno po ba? Sa langit. So ito yun. Tingnan lang natin, basahin na lang natin yung ibang mga verses dyan na nakasulat. Basahin lang natin ang para maganda. Ephesians 2:19.
Finally, you are no longer foreigners and aliens, but fellow citizens with God's people and members of God's household. Sa Philippians 3:20 po, maganda po yung sinasabi. 3:20. But our citizenship is in heaven, and we are eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. So, ito yon. So, alam natin na tayo anak ng Diyos, alam natin ang ating, hindi na tayo foreigner ng kalangitan. No? So, ano ang card natin ngayon? Kasi dito sa Japan, meron tayong alien card. Inalis na pala. Di ba? Dito sa Japan. Ano ngayon ang card na hawak natin ngayon? Para alam natin na tayo ay citizen ng kingdom ng Panginoon. Sinong nakakaalam? Walang nakakaalam. The Holy Spirit in us. As guaranteeing the deposit that we are sons of God. So, babalikan po natin yan mamaya. Our daily living is a privilege to prove that we are children of God. So, hindi lang katotohanan na tinanggap natin ang Diyos, hindi lang nagtapos doon. Meron pala, our daily living sa araw-araw. Constant calling, constant communication with God, and obedience to His word and His will mark as evidence that we are children of God. So, yung ating pamumuhay, so hindi lang nagtapos sa pagtanggap, ako'y citizen na ng kalangitan. Hindi nagtapos doon. Kaya nabanggit ko nga po kanina, yung salvation is pwedeng mamatay, yung faith. Yung kailangan, yung constant calling, constant communication, is ito yung nagpapa-deeper ng ating faith, nagpapa-deeper ng ating kaunawaan sa Panginoon. So ito yon. Yung araw-araw natin ama natin ang Diyos, hindi natin kakausapin. Di ba napakasakit? Ako, yung anak ko, pag pinagalitan ko, hindi ako kinakausap. Sabi sa akin, tatawagin ko man, hindi sumasagot. Napakasakit. Di po ba? So, for God, ganun din po. Napakasakit para sa Diyos na hindi natin siya lapitan, kausapin, hindi natin siya hinihan ng tulong kapag nangangailangan tayo ng tulong, kapag masaya tayo, napakasakit para sa Ama kapag hindi natin siya pasasalamatan. Dahil tayo din, nakakaranas tayo, mga magulang tayo, nakakaranas tayo. Hindi nagpasalamat ko, ako binigyan ko ng pera, hindi ako pinagpapasalamat. Nagagalaiti tayo, hindi mo ba? So yan po yan. Yung adoption natin, kailangan makikita. Yung citizenship natin is kailangan makikita sa araw-araw na paglakad natin. Yung araw-araw nating pamumuhay. Yung pagsunod. Ito ang pinakamahirap eh. Ang daling sabihin, di ba? Yes, Lord, sunod ako. Yes, Lord, I obey. Pero pagdating sa labas, gusto ko namang mag-obey eh. Kaya lang, ang hirap gawin. That's the truth. Ang hirap gawin. But then, God is so patient with us. So patient with us. Okay na po ba tayo? Medyo mabigat yung ating eh. Pangatlo, calling and mission. Ito, sino pong sabi dito, be a disciple and to make disciple. Ito yung calling natin. Sabi sa Mateo, di po ba? All authority in heaven and on earth have been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you.
Surely I am with you always to the very end of the age. Ito yung ano. So, our calling. Calling ba natin? We are called just to sit. That's our calling? No. May mga calling tayo. Kanina, nabanggit ng ating kapatid that there are many kinds of gifts sa paglilingkod sa Panginoon. So, magagamit yung gifts na yon sa paglilingkod. Kaya nga, yun nga lang, kailangan i-cultivate. Kailangan ng training. Ang sundalo, hindi sa laban, hindi susulong sa laban kung walang training. Di ba? Tayo, hindi tayo magiging, ako nagtrabaho noon. Kailangan mo na, bago ako tinanggap sa yung shine, na ano talaga yung, dati kasi contract. Bago ako tinanggap, so kailangan ng training 6 months. Bago ako naging tunay na ano. So, ganun. Di ba, halos lahat tayo may mga trainings. Ang ating kapatid, hirap na hirap sa kanyang training sa pagiging ano, pagiging, nasaan na? Pagiging caregiver niya. So, bago yun, kailangan ng pag-aaral. Kailangan ng training. So, ito yon. Be a disciple. Ito yung training natin. Training ground. Magiging disciple tayo. Believers will be an eternal display of the grace of God through the working of His power, Holy Spirit. So, yung gifts na binibigay sa atin, kailangan gamitin to sa pag-train sa atin. Pagiging disciple kasi is very hard. Kailangan you must obey first before you complain. No complaining before obeying. You must obey first before complaining. Ito yung katotohanan eh. Kapag disciple ka, hindi ka lang basta-basta hindi na ibig sabihin na, uy, nagsasalita na ako sa inyong harapan eh, hindi na ako susunod sa inyo. Nakataas na yung kilay ko. May baba nga. Hindi po. But kung sino nga yung mas binibigyan ng mas marami, yun nga ang servant. The Lord serve us. Ito yung example na iniwan sa atin ng Panginoon. He serve us. Kahit na siya ay Diyos. Ano pa ba? Yung being a disciple, yung calling natin. Calling to the total commitment of loving God with all heart, mind, soul, and strength. And neighbors. Hindi mo masabi, mahal ko si Lord. Pero yung kaaway ko, sino bang kaaway natin? Yung kaibigan natin? Hindi ko siya pansin. Kaya yung asawa natin, hindi ako binigyan ng pera. Hindi ko siya babatin. Hindi po yun. Hindi po yan. Hindi ko siya paglulutuan. Galit ako sa kanya, kaaway ko siya. Hindi po yun. Mas paglulutuan mo nga ang kaaway mo. Mas bibigyan mo, sabi nga, kapag binato ka ng tinapay, batoy mo ng tinapay. Eh, ang problema, yung tinapay, naka-freezer. Tigas, pagbato mo, bukol. Nagpapatawa lang po. Ano po ba? To do good works, not as a requirement of salvation, but as a result of salvation. Tingnan po natin yung ating text sa Efeso, yung kasunod ng teksto natin. Ang sabi po sa, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself, it is a gift of God. Sanayin po, not by works, so that no one can boast. Punta po tayo sa 10. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do
good works. So, ito ngayon. Good works na. Hindi ito requirements ng salvation, pero ito ang resulta ng pag-receive natin sa Panginoon. A result of salvation. Punta naman tayo sa ating mission. Ano ba ang mission natin? To preach the good news. Binasa ko po kanina sa Matthew. To preach the good news that God has made available to mankind the unsearchable riches, yung ating text, no, of Christ to those who believe, accompanied by signs through the power of the Holy Spirit. Tingnan po natin ang Juan 14, na sabi ng Panginoong Jesus, you can do more than what I do. So, pwede nating taasan pa, pwede nating mas higitan pa ang ginawa ng Panginoong Jesus dahil siya ay papatungo na sa langit. Ito yung doon lang sa naniniwala. Pag hindi naniniwala, wala. Sa Mark 16:15, di ba? Pwede yung mga lason, hindi ka malalason. Basahin natin para hindi tayo maligaw. Mark 16:15. And these signs will accompany those who believe in my name. They will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands. And when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on the sick people and they will get well. 16:15 po. Yan. 16:16. He that believeth and is baptized shall be saved, but Marcos. 17 po pala, guminasay. And this sign shall accompany them that believe in my name. They shall cast out demons. Ito yun. So, yung mission natin to preach the good news, kasama itong mga kapangyarihan na ito. So, we cannot preach without the Holy Spirit. We cannot preach without the power of the Holy Spirit. Hindi po ibig sabihin ng pag-preach ito lang sa harapan. No. To preach the good news is to share the goodness of God even to a friend. Even doon sa hindi natin kakilala. Oy, meron kaming pakibasa mo, maganda ang mga sinasabi dyan. Diba? Saan ka nag-church? You can consider us. Ganun bagay. Ito yan. Alam niyo po, ito ang isa sa kahinaan ko. Napakahirap kung mag-approach sa tao. Dahil ang impression sa akin kaagad ay ang taray. Iwas ka agad yung tao. Hindi naman ako mukhang nabubuntal. Ano ka mukhang nabubuntal? Kaagad ang tao ay iwas sa akin. Baka akong nangungutang. Baka akong nangungutang? Iwas ka agad na nabibigis na lang ang daan. Baka akong nangungutang at ako'y iniiwasan. Ito yung kahinaan ko. But then, sa biyaya ng Diyos, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, nakakayuko ako. Nakakapagsalita ako. Because, ito yung mission natin eh. Ay, magyaya. Uy, atin ka naman sa church namin. Minsan, propaganda natin pagkain, maganda doon. Kakarinig tayo ng salita ni Lord. Kailangan natin si Lord. Nasasabi natin, mahirap akong mag-approach sa tao kasi iwas ka agad sa akin ng tao eh. Katabi ko lang, biglang nawala. Ngunit salamat sa Panginoon. May mga gifts tayo. So,
may gifted sa ganung bagay. Natutuwa ako sa mga kapatid na gifted sa pagdadala ng mga kapatiran, no? Nakakadala ng mga bagong kaluluwa. May mga gifts tayo. So, lahat yan is empowered tayo ng Holy Spirit. So, pag hindi natin kaya, actually, hindi ko kaya magsalita sa inyong harapan. Dahil kahinaan ko rin na magsalita. Kanina pa lang, namumutla na ako sa sobrang panginginig. So, yan po yung ano sa atin ng Panginoon, mission. May mission tayo. As light and salt to this hopeless world. Makita lang tayong nagliliwanag, di ba? Sa madilim na, pag may liwanag, parang, ay, may pag-asa, di ba? Yun po ang unang, pag madilim, pag walang liwanag, nakakatakot, walang pag-asa, walang direction. But, kung may light, yung may direction, meron kang tinutumbok eh. Di ba, pag may, sa madilim na mundo, pag may light na maliit lang, meron kang tinutumbok, pupuntahan ko yung maliwanag doon eh. Di po ba? So, ganun. Actually, meron akong isang kaibigan at pag may problema siya, alam niya ang bahay ko. Doon siya nakikitulog, doon siya, doon. Alam niya ang telefon ko. Pag may problema siya, umiiyak, magugol. Wala na siyang problema, nakalimutan din niya ako. Ay, no, hindi niya ako nakalimutan. So, ganun. Ganun ang mga Kristiyano. Light and salt. Tayo yung, pag salt kasi preservatives ang ng salt, di ba? Di ba dito sa Japan maraming pagkain na maaalat? So, ito yung nagpapatagal, nagpapatibay sa pagkain na hindi masisira. Di ba sa atin yung bagoong? Daing. Di ba? Tumatagal yung pagkain, walang kuryente, walang ref. So, nagtitiis sa bagoong at daing. Yung isda, dinadaing, para hindi masira. So, ito yun. Tayo yung nagpipreserve sa mundong ito. Para hindi totally i-destroy ng Panginoon. Alalahanin natin si Noah. Destroyed ang buong mundo, but his family will preserve. At nanggaling tayo sa kanya. So tayo din, Warabi is preserved, Kawagochi is preserved, kung saan man tayo nakatira. Preserve yung lipunan natin because of us. Kung talagang may encounter tayo sa Panginoon, iba yung encounter sa salita lang, walang pagbabago. So, believers' lifestyle should demonstrate Christ's character. Ano po to? Holy and blameless. Naalala ko yung sabi ni Mami, si sister nagtrabaho, ang sabi ka agad sa kanya is, siguro, born again Christian ka, ano? Bakit mo naman nasabi? Pananalita mo eh. So, sa pananalita, sa kinikilos natin, sa pinapakita natin, dito nakikita, nagpapakita na tayo'y anak ng Diyos, na tayo, si Kristo ang namuhay sa atin. Holy and blameless. Yung servanthood, done in humility and full obedience. Hindi lang, meron kasing gustong maglingkod, aaray ko ang mayroong hint sa parang, meron kasing gustong maglingkod, nagpipresenta dahil for personal. Gustong makilala. Ay, gusto kong kumanta dyan. Gustong makilala. Mga personal Pero no. Ang paglilingkod po sa Panginoon is in humility and obedience. Hindi po dahil gustong makilala, ay, gusto ko rin mag-preach para makilala nila ako, ang galing ko. No. Hindi po kapagalingan ang paglilingkod sa Panginoon. It's a mission ng kababaan. Papakita ng kung sino nga yung mataas, yun nga ang nagsiserve sa atin. Ako, I always na-amaze sa ating mga pastora. Imbis na ako ang magbibigay, sila yung nagbibigay sa akin. Imbis na ako ang maglilingkod sa kanila, sila yung naglilingkod sa akin. I always amazed for that character dahil nagiging example natin sila. No, sa
kung ano yung pinakita nila, nagagawa natin. Masusunod natin. So, yan po yun. So, meron tayong salvation, adoption at citizenship. Pangatlo is yung calling and mission. So, ang pagkatawag sa atin is my purpose. Hindi lang basta mag-save ako, okay na, hindi lang doon. But to praise of it, to the praise of His glory, to praise God. Ito yung purpose. Para ang Diyos ay lalong maitanghal. Ang Diyos ay lalong makilala. Na maipakita natin na ang buhay natin, yung amazing grace, alam natin, di ba yung kanta? It's amazing grace na talagang makikita mo yung buhay niya. Panulat niya, buhay niya, parang hindi niya maano. But then, because of the grace of God, so ito yun, na maipakita natin yung grasya ng Panginoon, na pag nakilala natin ang grasya ng Panginoon, maihayag natin yung kabutihan ng Diyos. Mapasalamatan natin siya. That grace incomparable power which He exerted in Christ's resurrection might be made known to us, to those who believe. So, hindi lang basta-basta, so growing dapat. Hindi lang tayo mananatili sa kinalalagyan natin. So, sukat na po ba natin? Naunawaan na po ba natin yung kapangyarihan na ipinakita ng Diyos doon sa pagkabuhay niyang muli ng Panginoong Yesus? Sino po ang nakakaunawa na sa ganung bagay? Yung kapangyarihan na yun, sino po ang na? Yung sukat na mo na. Wala po, di ba? Yun nga lang, mahalin tayo ng Diyos, hindi nga natin masukat eh. So, pag nagpapatuloy to know more of Christ, no? Nakalam natin, Jesus Christ lang eh, namatay sa krus. Yun lang alam natin, di po ba? But then ngayon, alam na natin na si Lord, friend pala siya. Pwede siyang friend natin. Ano pang alam natin? Healer pala siya. So marami na tayong alam sa unti-unti. Sa araw-araw nating pakikinig, sa araw-araw nating every Sunday pakikinig, araw-araw personal nating relasyon sa Panginoon. Unti-unti nakikilala natin ang Diyos. At hindi na natin nakakalimutan ang Diyos. Kasi most of the time nakakalimutan natin ang Diyos, di po ba? Sino pong hindi nakakalimot sa Diyos? 24 hours a day, hindi natin nakalimutan ng Diyos. A minute, minsan an hour nakalimutan. Minsan alalang-alala tayo. Nangikinig pa tayo, alalang-alala tayo. Ay, may Diyos pala eh. No? Magsasampay nga lang ako, ang dilim, bigla akong natakot. Ba't ako natatakot? May Diyos pala ako. Nakalimutan ko may Diyos ako. Nagmanay siya ako ang dilim. Biglang kumalampag yung likuran ko. Meron bang multo? Nakalimutan ko, may Diyos pala ako. Di ba nga? Mga ganun bagay. Kasi ang gusto ni Lord is every time, every minute sa buhay natin is inaalala natin siya. Minsan sabi nga kanina, pag may blessing tayo, mas nauna pa yung, ay, bibili ako damit, bibili ko nito, gano'n. Nakalimutan nga si Lord na magpasalamat. Hindi mo lang masabi ni Lord, thank you. Minsan kakain nga, dito ako malimit dahil nga siguro, kita sa katawan malimit, kakain. Ay, kakain na, itadakimasu. Nauna pang itadakimasu kaysa thank you, Lord. Kakain na, ay, thank you, Lord, na pala. Diba? Ang sabi ni Lord, unahin siya. Eh, hindi nga eh. Minsan nga, so, ito yung purpose na isa. To put everything under the headship of Christ and bring everything into one harmony. Kapag everything nagkakaroon ng pagkakaisa, ay hindi pa eh. Meron pang hindi na kumikilala sa Panginoon eh. So, our purpose, kasama tayo dito. Kasama tayo dito. Binasa natin kanina sa Efeso 2:9 ba? 2:10. We are workmanship of God. Pero workers of God. So, kasama tayo dito.
to put everything under the headship of Christ. So, hindi pa nangyayari po yung ang lahat ng tuhod ay luluhod at ang lahat ng labi ay magsasabing, the Lord Jesus is Christ. Is the Lord Savior. Hindi pa nangyayari. Meron pang hindi, So, kulang pa. Kulang pa pala yung ating ginagawa. So, kailangan, ako, asawa ko at mga anak, hindi pa eh. Diba? Hindi ko pa na-share sa asawa ko. Dahil pag sinabi ko ng church, nandidilat na yung kanyang mata. Buti na lang yung mga anak ko, nasisharean ko. Bible study tayo. Nadadala sa authority. Ano pa po ba? Katulad ni Pablo, sabi niya sa 3a, tapos ituloy natin doon sa pagkasunod na ng verse. Ang sabi niya is, although I am less than the least of all God's people, this grace was given me to preach to the Gentiles. So ito yung mission ni Pablo kanina, yung mission, calling niya, na ipamalita ang magandang balita sa hintil. So, si Jonah kanina, kung babalikan natin yung ating pinag-aralan, doon sa mission, si Jonah na binanggit kanina ni Sister Lolit is doon sa Nineveh. Tinawag siya. So, tayo, saan tayo tatawagin ngayon? Nandito tayo sa Japan, tinawag tayo for Japan. Hello. The land of the rising sun. No. So, nandito tayo sa Japan, nandito tayo, nakapag-asawa tayo ng Hapon. So, ang mission natin is to share it to the Japanese people. And to make plain to everyone, sa 9 po, verse 9, 3 ng Efeso, 3, to everyone that the administration of this ministry which for ages past was kept hidden in God who created all things. His intent, ito yon, was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms according to His eternal purpose which He accomplished in Christ Jesus our Lord. So, even angelic being, yung mga anghel, will see the wisdom of God sa kanyang plano sa church. Di ba, si Satanas is nag-rebelde dahil gusto ng Diyos na gawin ang tao. So yung plano ng Diyos sa paggawa ng tao, yung purpose niya, ito yun, na maipakita niya dito sa mga anghel, yung karunungan niya, yung purpose niya sa paggawa sa atin. So ito yung purpose natin. So hindi pa na natin na-attain. Yung calling nga lang natin, hindi pa natin na-attain. Alam ko ilan ng pastor dito. May calling ng pastor, may calling ng evangelist, may calling ng prophesying, may mga calling. Prophesying, ayan. Biglang So, marami pa. May calling ng pagtuturo, may mga calling. Hindi lang ang calling is pag-awit at pag-preach dito sa harapan. So, marami. So, yung calling nga lang natin is hindi pa natin na-attain. Yung highest calling na tinatawag, hindi pa natin na-attain. So, yung purpose na ito, pag na-attain natin yung highest calling natin, yung purpose is ma-attain din po. Kapag nagkaisa na ang lahat ng mga tinawag. Kasi itong purpose na ito sa pagbabalik ng Panginoon is magkaisa ang mga tinawag para itanghal lamang ng Panginoon Jesus. So, alam na po ba natin yung purpose natin? Bakit tayo tinawag? Amen. Kanina, inawit natin na hindi ko maunawaan bakit mo ako pinili, bakit mo ako minahal, di ba? Ganun po. Dahil may purpose.
para ipakita yung kapangyarihan, para maitaas ang Panginoon, para maipakita yung great wisdom ng Panginoon sa mga buhay natin. Para, sorry for a word, para ipamukha, no? Doon sa mga kay Satanas, sa mga nag-ano, na great ang wisdom ng Panginoon sa paggawa. Lalong-lalo na kay Satanas. No? Panglima po, final glorification. Life in eternity with Christ. Kanina po, tinanong ko po kayo kung sino ang saved. Dahil gusto ko lang ma-sure kung alam nga po ba natin yung position natin, kung ano yung tinanggap natin. Dahil dito po sa final glorification. Dahil po dito sa final glorification, dahil dito, ngayon, wala pa, di ba? Wala pa sa ating mga kamay. Pero nasa sa atin na. Naintindihan niyo po ba? Mahirap unawain, ano? Wala pa tayo sa langit, di po ba? So, ang ating mga katawan is hindi pa napalitan ng katawang makalangit. So, nandito pa tayo. So, ito yung final glorification na kapag meron tayong Kristo, kasama tayo dito. Pagdating ng Panginoon, we were changed. Saan tayo ngayon? Sa kalangitan. Life in eternity with Christ. Ano ngayon ang position natin? Ito yung position natin. Sitting at the right hand of the Father. Dahil, bakit? Christ is the head and we are the members of the body of Christ. At nasaan na yun ang Panginoong Jesus? Nasa right hand ng Father. And that's our position. Kaya nga, pwede natin palayasin ng demonyo eh. Dahil meron tayong position na ibinigay ng Panginoon na nasa atin na. Kaya lang, kailangan nating panampalatayanan. Kasi wala pa sa atin talaga yung total, yung pinaka-actual, wala pa. Kumbaga sa libro, buhay natin, nasa ano pa lang tayo? Nasa introduction pa lang tayo. Wala pa talaga, yung buhay talaga natin is doon sa kalangitan. Di po ba? Alam po ba natin yon? Na yung buhay natin is wala dito. Yung buhay natin is doon in heaven, at kung ano man ang pinamumuhay natin dito, introduction lang yan. Kumbaga sa libro, introduction, wala pa tayo doon sa binabasa natin. Nag-i-introduce pa lang kung ano ang kalangitan. Yung pinamumuhay natin dito, yung naranasan nating joy, naranasan nating kapayapaan, introduction lang yan doon sa eternity with Christ. Be with Christ and see His glory. Di ba? Nakikita natin yung old pictures natin. Nakikita natin ang papangit. Sorry po, ay, ang pangit ko. Di ba nasasabi natin? Pero ngayon kahit hindi nakaayos, kahit walang make-up, parang ang ganda-ganda ko. Minsan, haharap tayo sa salamin, di ba? Ay, parang ang ganda ko ngayon. Minsan naman, pag wala kang prayer, walang pangit ko ngayon. Sino po nakakaranas niyan? Ako always. Pag wala ko sa, hindi pala ako nakapag-pray, kaya pala ang pangit ko ngayon. Yung glory na nakikita natin, yung glory sa pagpapagaling ng sakit, yung glory na mamangha ka, na yung mga amazing na ginawa ng Diyos sa mga buhay natin, mamangha ka, introduction lang yan doon sa glory na nakahanda doon sa langit na makikita natin. Can you imagine heaven, sa Revelation, explain ang heaven is, lahat doon puro gold. Yung ano ng heaven, yung gate lang is pearls. Wow. Samantalang nagpitiis sa ano? Imitation. Doon sa langit, no imitations. Di ba? Ano pa po ba? Co-heirs with Christ of the inheritance God the Father has for His children. So, mamanahin ng Panginoong Jesus ang kalangitan, ang buong kaharian. So, kasama tayo. Kasama tayo sa anak. So, meron tayong hati. Ano ang hati natin? Ano kaya? So, naalala niyo
niyo po ba yun? Di ba may mga crowns tayo? Pinag-aralan natin kay Pastor? May mga crowns tayo. Crowns of righteousness. Ano kayang bato? Crown of glory. Ano kayang bato? Yung mga mahilig sa bato. Ako, doon na lang ako mamumulot ng bato sa baba. So, yan po yan. So, lagi natin tandaan, ano mang sarap na naranasan natin sa buhay ngayon na nakay Kristo, ngayon habang nandito tayo, is nothing can compare doon sa kalangitan. Introduction lang ito. So, much more cannot be explained doon sa kalangitan. Yan yung hinaharap natin. Yan yung glory, yan yung grace ng Panginoon na ibinibigay sa atin na parang ang hirap unawain, ang hirap intindihin. Lalo na kapag may problema tayo, kanina banggit ng mga kapatiran na may mga problema tayo, may mga naranasan tayo. Parang ang hirap unawain, di ba? Na ang buhay is mas masarap doon. O kaya minsan, sabihin na natin, mabuti pang mamatay na lang ako. Kasi parang na-imagine natin yung buhay doon sa walang luha doon sa langit, walang sakit, walang problema. Lord, kunin mo na lang ako. May mission pa pala. Hindi pa kinukuha ni Lord. Anak, may mission ka pa. Yung mga tumatakas sa mission. So sa pagtatapos ko is, gagawin ko lang halimbawa. So, napakaganda ng inihanda sa atin ng Panginoon. Gawin ko lang halimbawa yung puno ng bayabas ko sa bahay. Sa ating mga buhay, kasi nung nasa loob siya ng bahay, ginupitan siya dahil nga malawak yung kanyang mga ano. So, nagkataong mayroon akong ibon. Hindi ko naman ayan na kinakain ng ibon, binabalatan yung mga sanga niya. Na, nung makita ko na yung puno ng bayabas ko, akala ko patay na. Yung mga sanga niya kasi talagang binalatan ng ibon at tuyo na, nanunuyo. Nanunuyo yung mga sanga. So, ang sabi ng Juan 15, God is the vine and we are the branches. And kung wala ang Panginoon, we can do nothing. So, yung mission natin, yung calling natin, kung wala ang Diyos, hindi natin magagawa. Na kahit na sabihin natin, katulad ng bayabas ko, akala ko namatay na. Dahil nanunuyo na yung mga sanga niya. Minsan sa buhay natin, parang pakiramdam natin, namamatay tayo, nanunuyo tayo. But then, nung makita ko yung bayabas ko, nung ilabas ko, naarawan, nainitan. Kapag tayo'y naarawan, naliwanagan ang salita ng Diyos, naliwanagan ang salita, nainitan ang salita ng Espiritu Santo. Yung bayabas ko, nung naliwanagan, nainitan siya, nadiligan. Sumibol yung mga bagong dahon, at ngayon, namumulaklak siya na mamumunga. Ganon din ang buhay natin. Bakit ko hinalimbawa yung bayabas? Kasi kala ko namamatay niya. But then, yung mga sanga niya nakakabit pa doon sa puno, is hindi talaga pala namamatay. Minsan akala natin dahil sa problema, namamatay tayo. Nauupos tayo. Di po ba? Dahil sa kawalan natin ng karunungan, minsan nauupos tayo. Hindi ko kaya to. Ganun ang naranasan natin. Katulad ng bayabas ko, akala ko patay na. But then, akala lang. Dahil nakakabit pa yung puno, buhay pa yung puno, yung madiligan, maarawan, mainitan, sumisibol. Sumibol. So, ganun din po ang buhay natin. Kailangan natin araw-araw diligan ng salita ng Panginoon. Kailangan natin araw-araw mainitan tayo ng liwanag ng Diyos. Kailangan natin araw-araw na mainitan tayo ng Espiritu Santo. So, ano to? Huwag tayong umalis. Kasi once na umalis tayo sa puno, God is the vine and we are just the branches. Kapag umalis tayo at pinutol tayo, mamamatay tayo, susunogin tayo. But then, kapag hindi tayo umalis at patuloy tayo nagpupulsige, sabi nga po ni Pablo sa kanyang we
we are all hard-pressed. Sa 1 Corinthians, tingnan po natin. Sa buhay natin, minsan ito ang nararamdaman natin. Pero hindi tayo We are hard-pressed on every side, but not crushed. Perplexed, 2 Corinthians 4:8 po. Perplexed, but not despair. Maganda po yan sa Tagalog. Pasensya na po kayo, wala po akong Tagalog na Bible. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. Ito yung mga kalagayan natin eh. We always carry around in our body the death of Jesus so that the life of Jesus may also be revealed in our body. For we who are alive are always being given over to death for Jesus' sake so that His life may be revealed in our mortal body. So, kahit na ano ang problema natin, kahit na ano naranasan natin, hindi naman talaga kakambal natin ang problema, hindi naman talaga mawawala ang problema eh. Sa buhay, hindi po ba? Kapag sinabi mong wala kang problema, yun ang problema mo. Wala kang problema, yun ang problema ko. Nagpapatawa lang po. Dahil kung isipin natin, napakahirap nga po ng ating mga buhay. But then God has given us yung napakagandang plano niya, kaya nga niya ibinuhos yung grasya, yung abundant, lagyan natin ng super abundant blessing, ibinuhos niya sa atin. Kaya napakaganda ng plano niya sa bawat buhay natin. Kaya niya ginawa ang tao. Napakaganda ng plano ng Diyos. At makikita natin yan doon, kapag nandoon na tayo. So, abangan. Kasi pag hindi tayo mag-aabang, baka nakatungangan tayo. Mauwi sa daydreaming lang. No. Ito yung katotohanan na inihanda ng Diyos sa atin. So may training, mahirap ang training, mahirap yung araw-araw na pamumuhay. But then, sabi nga, we are not abandoned. God is with us. God is with us. Lagi niya tayong sinasamahan. Lagi yung pagmamahal niya. Sabi nga, naalala ko noon nung isang kapatiran na nakakita ng vision sa Panginoon. Lahat, ang church is, halos lahat yata is may problema, mabigat na problema. Nakakita siya ng vision na kamay, at ang lahat is nasa loob ng kamay ng Panginoon. Naalala niyo po yun dun sa mga nakaalala. Ito yung vision niya. So, ganun po. Ito po yung katotohanan na ang Diyos is hawak-hawak niya pa rin tayo. Hindi niya tayo pinabayaan sa kabila ng ating mga problema. Hindi niya tayo sa kabila ng ating mga kamalian. Hindi niya tayo itinakwil. Sabi nga, minahal niya tayo nung tayo makasalanan pa. Binigay na niya yung availability ng kanyang pag-ibig. So, ang kailangan nating magpatuloy, kailangan nating huwag tayong umalis. Kasi kalunan ka kapag umalis ka. Kailangan natin patuloy lang tayo sa Panginoon. And I believe, lahat naman pinagpapagura natin, lahat ng ating mga ginagawa, we're not returning void. But meron tayong mga, anong tawag niyan? Guhubi sa Panginoon. Meron tayong mga guhubi sa Panginoon na nakahanda yan sa atin. So, lagi lang natin, always, ito lang ang masasabi ko, always look to Christ, who is the author and perfecter of our faith. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Yan lang po ba may bigay natin sa Panginoon? Hallelujah.
Hallelujah. Tingin ka, Panginoon. Salamat po, Diyos. Sa napakaganda biyaya mo. Di man namin ngayon lubos na maunawaan. Di man namin ngayon lubos na maranasan. Pero tunay nga po, Panginoon, yung buhay namin, tunay na nakahanda dyan sa iyo, isa. Napakagandang isipin. Napakagandang pagmuni-munihan. Dahil dito kami patuloy na na-encourage sa kabila ng aming mga problema, sa kabila ng aming mga naranasan dito sa lupa, Panginoon. Nakakaranas din po kami ng joy, kapayapaan habang narito kami sa lupa dahil sa pagsunod namin sa iyo. But then, the truth is, introduction lamang ito. More than pa sa naranasan naming biyaya dito sa lupa. More than pa ang maranasan namin. Kaya nga po, binanghuswang yung biyaya para makasunod kami, makapagpatuloy kami, at magamit, maging vessel ng iyong goodness sa marami pa. Kaya Lord, maraming po salamat na tunay nga po, hindi maikumpara, hindi ma-explain, hindi kulang ang salita. We are just amazed of all that you have done. Kaya, Lord, kulang man ang salita para pasalamatan ka. Hayaan mo po. Napasalamatan ka namin. Pasalamatan ka namin sa napakagandang biyaya mo. Na sa araw-araw, biyaya ng buhay, biyaya ng kalakasan, biyaya ng kasaganaan, biyaya ng kapayapaan, biyaya ng pag-ibig, biyaya ng kaligayahan. Salamat po. Wala kaming bang masulit kundi pasalamatan ka at patuloy na papurihan sa aming mga buhay. Dahil sa kung ano man ang ginawa mo sa amin, pasalamatan ka. But then, we continue to praise you because of who you are. That poured out your grace unto us. Salamat po, Diyos. Tunay nga po, napakadakila mo. Ikaw lamang siyang patuloy na maitaas. Ikaw lamang siyang patuloy na makilala mo. Salamat po, Diyos, sa pangalan ng